Oh, hallelujah, Lord God. Napakasarap magpurit sumamba sa iyo, Panginoon. Lord God, sapagkat ito po, O Diyos, ang laging hinahangad mo po sa amin. Na lagi po kami sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, when it's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakasarap magpuri kapag ikaw laging aming aalalahanin, Panginoon. Napakasarap alalahanin ng iyong pong kabutihan, Panginoon. Napakasarap magsamba, Panginoon. Napakasarap magpuri. Napakasarap magsabi kung gaano kang kabuti, O Diyos. Lord, salamat po sa malaya po naming pagpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, malaya kaming nakakaindak. Salamat po, Panginoon, malaya kaming nakakalundag, Panginoon. Sapagkat ito, O Diyos, ang kapangyarihan, Panginoon, ng iyong buhay na ibinigay sa amin. Lord God, napakasarap magpuri, dakilang Ama. Totoo nga po, O Diyos, na kung amin pong susuriin ang amin pong buhay, dakilang Ama. Panginoon, hindi po namin nauunawaan, Panginoon, ang amin pong mga nagagawang kasalanan. Pero kung amin pong titinyan, Panginoon, ang krus, Panginoon, maaalala po namin, Panginoon, ang aming ginawa, Panginoon. Maraming pong salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkapatawad mo sa amin. Maraming pong salamat, pinili mo kami, dakilang Ama. Kaya kami, O Diyos, ay malayang nakapagpupuri sa iyo. Malaya kami nakakasamba, Panginoon, sapagkat ito po ang nais mo, Panginoon. It's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Oh, rababasiki, aradabasyandararaki, arararararararara. Oh, radabasyakararararararasyandararahande. Napakasarap manatili sa iyo pong presensya. Napakasarap, Panginoon. Lord God, namnamin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, rarara siyambararasiki aradabas syandararahande. Oh, rararararara syandararahande. Hallelujah, Lord God. Namnamin natin ang awitin. Yes, oh Lord God. Yes, hallelujah. About you, Jesus. Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God. Oh, salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hindi po kami mapapagod umawit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito lang, O Diyos, ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Na sa amin pong pagpupulit, pagsamba, dinadama po namin, Panginoon, ang iyong presensya. Sapagat alam po namin, Panginoon, sa presensya mo may kalayaan. Lord God, sa presensya mo, Panginoon, may kagalingan. Sa presensya mo, Lord God, may pag-asa.
Sa presensya mo po, Panginoon, may pagkakaisa. Sa presensya mo po, Panginoon, makararanas kami, Panginoon, ng kagalakan. Kaya, Lord God, hindi kami magsasawa, Panginoon, na manatili sa iyo pong presensya. Hallelujah, Lord God. At sa aming pong pag-awit, itataas po namin ang aming pong mga kamay. Bilang pagsuko po sa iyo, Panginoon. Bilang Panginoon, Lord God, na pagtanggap, dakilang Ama, na without you, we are nothing, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa iyo pong mga anak na naririto. Salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat ng ginagamit mo po, Panginoon, sa iglesyang ito. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Salamat. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming bibigkasin kundi salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat karapat dapat, Panginoon, na kami po'y sumamba sa iyo. Karapat dapat, Panginoon, Lord God, na kami umawit ng mga papuri, parangal, pagdakila sa iyo pong walang hanggang kabutihan. Kaya Lord, salamat po. At muli, O Diyos, amin pong itinatalaga ang gawain ito. At hayaan mo po, O Diyos, ng iyong pong presensya, ang kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, ang amin pong maging kasama sa amin pong kalagitnaan. Sa pag-aaralan ng iyong pong mga salita, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, buksan niyo po ang mga pandinig. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa at manamnam po namin, Panginoon, sa amin pong pagkasama-sama, meron kaming kakaibang mararamdaman sapagkat ikaw ang number 1 na amin pong kasama. Ikaw po ang amin pong audience, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik po, Panginoon, ang napakataas na papurit pa. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Salamat po mga awit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay nasa first week na po ng April. Glory to God. 1/3 na po tayo. Hallelujah. Praise God. Ika-4 na buwan. Glory to God. Sige po. Bago po tayo magsimula po sa pag-aaral, tumayo po muna tayo. Tayo po umalis sa inyo pong pwesto. Humanap po kayo ng inyo pong makakamayan. Glory to God. Hallelujah. Huwag po lang kayo manatili sa katabi nyo. Tumayo po kayo. Hanapin nyo po kung sino po yung gusto nyo pong makamayan. At yan po yung magiging pagkapala po. Magiging pagkapala po kayo sa kanila at maging sa inyo, ito po yung magiging pagkapala. Sige po, humanap po kayo. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, wala pong maiiwas sa upuan. Glory to God. Hallelujah. Tumayo po kayo. Kayo po yung pagkapala sa bawat isa. Tayo po'y nasa loob ng iglesia, magkakapatid po tayo sa ating pong Panginoon. At lagi po tayo magalak sapagkat tayo po'y nagkikita-kita. Glory to God, hallelujah. Oh, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, hanggang doon sa hulihan po, puntahan niyo po sa hulihan. Yung nasa hulihan, pumunta naman sa unahan para kamayan po yung mga kapatiran. Tayo po'y magkakapatid at tayo po'y magdamahan ng pagmamahal sa bawat isa. Yes, hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ayan. Diba, napakasarap na kapag tayo po ay ating pong nayayakap ang ating kapatid, nakakamayan, na ipararamdam ang ating pong pag-ibig, kagalakan na tayo po'y muli, nagkita-kita po sa lugar na ito. Yes, hallelujah, Lord God, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Diba, nakakaginhawa ng puso na tayo po ay ngumingiti, na napapagpag po yung pong ating pong mga paa. Glory to God. Baka meron po diyang mga kung sa'y nakasabit-sabit pa sa ating pong mga talampakan. Praise God. Pero dahil sa ating pong pag-alis, sa ating pong upuan. Amen. Praise God. At kakaiba po yung pong ating pong nararamdaman. Amen. Dahil tayo po'y pagkapala sa bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dahil
Bago po ang lahat, ako po, baka malimutan ko po mamaya, announcement lang po. Sa Miracles po, glory to God, meron po tayo na kung saan ay mga pastor na ginagamit para po maghayag po doon po sa radio. Glory to God na. Unfair naman ata dahil ngayon ko lang po ito ni-announce. Dahil po sa Miracles, ako po yung po magsasalita po sa radio. Kaya i-tune in yun po lamang doon po sa ating pong Revival on Air, 7:30. Pagkatapos po ni Bishop, glory to God, hallelujah. At i-share nyo po para po marami po mapagpala. Amen. At hindi po lamang kayo sa pamamagitan po ng pag-share nyo po, glory to God, yung po mga taong makakarinig, mapagpapala. Kaya i-share nyo po ito, yung po mga ano po nila Bishop, glory to God, ni Pastor Dex, ni Pastor Jonathan, dahil ito po yung pagpapala. Kasi kung hindi man tayo makapunta sa kanilang tahanan para po mag-share ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-share ng gospel, marami pong napagpapala. Dahil ako, isa po rin ako sa bunga ng radio. Kaya ito po ay nagsisilbi po sa akin isa pong kagalakan at patotoo na talagang napakasarap po yung araw-araw pagka umaga natin, pagkagising, glory to God. Hallelujah. Magagawa po natin sumamba, magpuri at pagkatapos po natin makinig, glory to God, 6:30 to 7:30 kay Bishop po ito. At 7:30 to 8:30, Lunes po hanggang Martes po, ito po ay kay Pastor Kenneth. At pag-araw po ng Miracles, ito po yung pong sa mga kapastoran ng biyaya po ng Diyos. So kami po yung first batch po sa doon po sa biyaya ng Diyos all around po. Glory to God. At makinig po tayo at tayo po ay i-encourage po natin ang ating pong mga kapatid. Dahil sa panahon na tayo po may pinagdadaanan, kapag tayo po nakakarinig ng salita ng ating pong Panginoon, nagkakaroon po ito ng kagaangan. Bakit po? Nasa presensya po tayo ng ating pong Panginoon. Kisa kung ano-ano po yung ating pong nabubulay, minsan nabubulay po natin, ano naman ang aking gagawin ngayon? Wala pa hanggang ngayon ang aking pera, ang aking anak, nalimutan na ata ako, ang aking asawa, hindi pa nagbibigay ng sweldo, ang aking kapitbahay, ichinichismis ata ako, malalagutan na naman ako ng kuryente. Diba puro po yung mga problema, pero kapag tayo po ay nanatili sa presensya ng ating pong Panginoon, nakikinig po tayo, glory to God, hallelujah. Masasabi mo, Lord, salamat. Sa pagkatotoo, kapag kami po nasa presensya mo, nagkakaroon kami ng kapayapaan. Nagkakaroon kami ng kung saan ay kasiglahan. Nagkakaroon kami ng pag-asa. Kasi lagi po nating aalalahanin ang salita ng Diyos, ito po ay buhay. Amen? Dahil doon pa lang po sa John 1:1, sa simula pa, may salita na. At ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay Diyos. Amen? Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng Diyos. Kapag tayo po ay nakikinig sa mga radio, television, bakit ito po ay it's all about our God, ibig sabihin, you are in the presence of God. Kaya kakaiba ang ating pong mararamdaman. Kaya wag niyo pong kaliligtaan to. Glory to God. Hallelujah. So, pupunta na po tayo. At yun po sa ating pong anniversary. Ang ating pong anniversary ay sa 27 na po. Praise God. Ito pong 17 years. 17 taon na po tayo. Glory to God. Dito po sa BNB Binyang. Glory to God. At lagi po natin pong aalalahanin na tayo po'y magsasama-sama na may kagalakan sapagkat tayo po ay nasa 17 taon na po. 17 taon na po, kung bagsay dalagan-dalagan na pala. Amen. Hallelujah, Lord God. Kaya mga nagbo-bloom, amen. Dito po ay walang senior. Amen. Lahat po ay below senior. Miski 76 na po, mukha pang 50. Amen. Bakit po? Dahil punong-puno ng kagalakan. Glory to. Kaya minsan nagugol tayo ba? Ay, Sister Monica, ilang taon ka na? Ay, 65 na ako. Ay, mukha ka lang 50. Praise God. Hallelujah. Di ba nakakatuwa pagka gano'n? Bakit po? Kasi laging mingiti. Amen. Kapag ang isang tao ay laging nakangiti, dahil sabi nga po doon sa aklat po ng Kawikaan, a merry heart do it like a good medicine. Amen. But the broken heart drieth the bone. Amen. Kaya kapag ang isang tao ay magagalitin, ang dami pong nararamdaman. Amen. Hallelujah. Wala pa 60, masakit na ang tuhod. Wala pa pong 60, na ando na, nahukyot na. Bakit po? Ay natutuyo ang buto pagka tayo magagalitin. Pero kapag ang isang tao po'y masayahin, amen, ito po'y nagsisilbing isang medisina.
Hindi na po kailangan yung magpabanat po kayo ng mukha. Amen? Lalo po kayo magiging mukhang bata. Praise God, hallelujah. Kaya lagi po tayo magpakaligaya sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po. So, ating pong balik-aralan lamang, yung ating pong pinag-aralan po nung pong isang linggo. Ano po topic po ng isang linggo? Sino po nakakatanda? O, magbibigay po ng exam po si teacher. Balik-aral. Ayun, the power of surrendered life. Ang kapangyarihan ng mga nagsusuko ng buhay. Amen? So kung atin po makikita at atin po itong aalalahanin, tayo pinaririto, hindi po kayo ang pumili sa Diyos. Dahil tayo po ay pinili. Amen? Hinirang. Kaya nga napakasarap pong alalahanin na minsan lamang akala nila kaya sila naandito para lamang kay kumpare, para lamang sa classmate, para lamang po sa kapitbahay. Hindi po, tayo pinaririto dahil tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Lagi po natin aalalahanan ng John 15 verse 16. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos dahil walang magnanasa na pumili sa ating pong Panginoon. Bakit po? Kaya po tayo hirap na hirap mag-anyaya. Kasi pagka naman ikay naandyan na sa Panginoon, kinakailangan kada linggo nasa church ka, ang dami ko namang ginagawa. Pag araw ng linggo, maglalaba. Pag araw ng linggo, ang bili-bili sa palengke. Ang dami pong dahilan. Amen? Kasi yung kapitbahay ko nga, nakikita ko nga laging araw ng linggo, naandun po sa sambahan. Pero isang araw, nakita ko, naghahanap dahil nawalan sila ng kuryente. So, ibig sabihin, may ginagawa ang ating Panginoon. Hindi po tayo mananatili na tayo po'y hirap na hirap. Kaya tayo tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo pagpalain. Para po tayo magsilbing isang magandang halimbawa sapagkat once na tayo po'y pinagpapala na ng ating pong Panginoon, yung ating pong buhay, ito po'y magsisilbing isang bukas na Biblia. We are the walking Bible. Kapag nakita sa iyo ang pagbabago, makikita mo, lalapit na sa iyong kapitbahay mo, hoy, kumare, ano ba sikreto mo? Lagi kang nakangiti. Amen? Lagi kitang naririnig na madaling araw pa, umaawit ka na sa Panginoon. Minsan umiiyak, minsan mimiya naman itatawa na. Praise God. Bakit po? Dahil naandun yung pong ating pong kagalakan. Amen? Praise God. So makikita po natin dito, yung pong ating po na kung saan ay pinakatema na ating pong ginamit na Word of God, doon po sa aklat po ng Lucas 9, 22 and 23. Dahil ang sabi po rito, glory to God, ang sino mang naghahangad ng buhay para sa kanyang sarili ay mawawalaan ito. Pero ang nagbibigay ng buhay para kanino? Para sa Panginoon ang magkakaroon nito. Ano po yung tinutukoy dong nito? Yung lahat ng ating pangangailangan, kapag tayo ay sumunod sa ating pong Panginoon, kayang-kayang ibigay ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya yun po ang layunin, bakit po tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Once na tayo po'y nag-surrender ng buhay po natin sa ating pong Panginoon, ang dami-daming mababago. Amen? Sapagkat habang ikaw po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, hindi pwedeng ang Holy Spirit ang kikilos sa iyo pong buhay. Hindi pwedeng ang Holy Spirit pabayaan ka na ikaw po'y lugmok sa kasalanan. Hindi pwedeng pabayaan ka ng Holy Spirit na ikaw'y laging nalulungkot. Dahil yun ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 14, verse 16, ako'y pupunta sa Ama at dadalangin ako na ibaba sa inyo ang Espiritu Santo. Na ito yung inyong magiging kasama magpakailanman. Kaya once na tinanggap natin ang banal na Espiritu, saan ka man naroroon, kasama mo ang ating Panginoon. Amen? At ang sabi niya doon po sa verse 26 ng John 14, ang Espiritu Santo na walang iba na mga aliw, ito yung ating pong magiging tagapagturo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng kanyang mga salita. Saka po pupunta, di ba? Kaya ang ating pong Panginoon, lagi po siya naghihintay. Kapag tayo po'y dumadaan sa mga problema, lapit sa banal na Espiritu. Amen? Hingi ng karunungan. Sapagkat ang sabi ng aklat po ng James 1:5, kung ang sino may nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa akin. Amen? Sapagkat kung ako'y magbigay, ay sagana at hindi ako nanunumbat. Amen? Magpupunta kay kumpare. Oy pare, ako may problema.
Baka may sabihin niya, ay Nando, may kaibigan akong Bombay, mangutang ka, ang bilis mangutang doon. Amen? Ay ang sabi ng Panginoon, kung ang sino may nagkukuran ng karunungan, humingi kayo sa akin. So ibig sabihin, ang lapit natin walang iba kundi sa ating pong Panginoon. Ang lapit natin ay walang iba kundi sa Diyos na may-ari ng langit at lupa. Sa Diyos na makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Kapag maaalala po natin na kung paano ang mga Israelita ay hinango doon sa Ehipto. Di ba napaka-imposible na hatiin ang karagatan? Miski sinong makapangyarihan tao sa ibabaw ng mundo, hindi pwedeng hatiin ang karagatan para lamang makalampas ang kanyang mga anak. Alam nyo, kapag ito pinaalala nyo, sabihin nyo, Lord, napakaliit pala ng problema ko. Kasi kung paano mo hinawi yung karagatan para lang makalaya ang iyong mga anak sa pagkakaalipin, ito napaka-imposibleng bagay. Kaya masasabi natin, with God, nothing is impossible. Kaya sa Diyos, walang bagay na mahirap. Kasi kaya niyang gawin ang lahat ng ito. Kaya kung ikaw po ay baon sa utang, kaya kang palayan ng ating Panginoon. Nahawi nga yung dagat At ang nakakatuwa pa doon sa Exodus, kung atin po ito mababasa, nung hawiin ang dagat, ito po ay kung saan nabukha, na ang sabi para pong dumadaan sa tuyong lupa. At yung pong dalawang side, para pong pader. Ibig sabihin, hindi po ito kung saan ibako-bako. Bakit po? Para makadaan ang kanyang mga anak. Kaya kapag ito po'y atin pong nabubulay, Lord, napakaliit pala ng problema ko. Para lamang pala makalaya ang iyong bayan, hinawi mo ang karagatan. At nung malapit na siyang habulin, kung malapit silang abutin ng kabayuhan, ano ginawa ng Panginoon? Si Moises natatakot, Panginoon, ano gagawin ko? Moises! Ano ba yung ginagawa? Huwag ka matakot. Ano ba yung hawak mo tungkod? O ituon mo. Nung ituon ni Moises, muling nagsara. Amen? At ang mga Ehipsyo, yung mga kabayuhan na nakikita ng mga Israelita, silang lahat ay nalunod. Amen? Kaya ito po'y napakagandang example. Napakaganda pong isang ilustrasyon na kapag tayo po ay nasa gitna ng problema, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita para lamang sila'y makalaya sa pagkakaalipin. Ano ang umaalipin sa iyo? Utang? Problema sa buhay? Ayun, pera daw? Amen? Kaya-kaya po ito ng ating pong Panginoon. Palalayain tayo ng ating pong Panginoon. Sapagat tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo makalaya sa pagkakaalipin. Amen? Sapagat lagi po nating aalalahanin, ang ating Panginoon sa po yung ating pong tatay. Magbuhat ng tanggapin natin ang ating pong Panginoon bilang ating Ama, Panginoon at sariling tagapagligtas, siya na po yung ating pong tawagan. Amen? Di ba sabi po doon sa awitin, those who call upon the name of the Lord will be saved. Kaya kapag tayo tumawag sa pangalan ng ating pong Panginoon, maliligtas tayo. Amen. Maliligtas tayo sa humahabol sa atin sa utang. Maliligtas tayo sa humahabol sa atin na iba't ibang uri na kaguluhan. Kaguluhan na tayo may karamdaman. Kaguluhan tayo baon sa utang. Kaguluhan may problema sa pamilya. Kapag ikaw ay tumawag sa ating Panginoon, ililigtas ka ng ating Diyos na buhay. Amen po, praise God. Kaya ano po ang susi? Mag-surrender po tayo sa ating pong Panginoon. Glory to God. At napakaganda po yung pong pinakakahuli-hulihan po, ano po yung dapat nating usurrender sa ating pong buhay. Una po yung pong ating pong mga burdens. Amen? Pangalawa, yung pong ating pong mga, sabi nga po, yung pong ating pong mga pangarap sa buhay. Yung purpose po natin. Ang pangatlo, yung pong ating pong kinabukasan. Isurrender natin sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano pangangailangan mo. Glory to God. Sabi nga sa aklat po ng Matthew 6, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng ating Diyos sa langit ang iyong pangangailangan. Amen? At ang kahulilihan, yung your will. Yung kalooban mo, ano ba yung kalooban mo? Glory to God. Kung paano ang ating pong Panginoon nag-surrender sa ating pong Panginoon, yung kanyang kalooban, ano sabi niya? Hindi po kalooban ko ang mangyari, kundi kalooban mo. Isinurrender niya sa ating Panginoon. Kaya siya po ay malaya na kung saan ay nakasunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nag-surrender ng buhay natin sa ating pong Panginoon, package na yan. Amen? Package deal na yan. Lahat-lahat isurrender mo na. At ang Diyos na ang bahala dyan. Huwag mo na po problemahin pa.
Ba't manalangin ka lamang na manalangin? At habang tayo nagtataas ng ating pong kamay sa pananalangin po natin, ang Panginoon, pagtaas pa lamang ng kamay mo, ang laksa-laksa anghel ng ating Panginoon, pinagagala na ng ating Diyos. Amen? Para hanapin ang pagkapala na para sa iyo. Para hanapin ang pagkapala para kay Rusil. Para hanapin ang pagkapala para kay Jocelyn. Para hanapin ang pagkapala para kay Sister Nori. Para kay Sister Lilibet. Glory to God. Kaya yan po ang ating pong gagawin. Praise God. Kaysa po tayo nag-uubos ng oras sa Facebook, itaas mo ang kamay mo. Amen. Dahil napakasarap pong awitin yung pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Amen. Amen. Pagsamba mo lamang sa umaga, naroroon ang lahat. Amen. Ilalayo ka na sa kasalanan. Glory to God. Ilalayo ka doon sa kung saan yung mga gagawin sa atin ng dyablo. Bakit? Kasi ang sabi niya, lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Kaya laging sa Diyos manggagaling ang kalakasan. Laging sa Diyos manggagaling ang lahat ng ating pong pangangailangan. I-surrender mo pagka umaga ang iyong buhay. Amen. Pagtaas ng mga kamay mo. Amen. Hallelujah. Sa presensya mo. Itataas ang mga kamay po natin. At makikita po natin na ang pagtaas ng ating pong kamay, pagsusuko ng ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. So ngayon po tayo po pupunta naman po sa bagong talakayin. Amen. Siyempre, lagi pong may review. Praise the Lord. Ngayon po naman ang ating pong bagong talakayin, glory to God, Jesus wept. Praise God. Sorry po. Salamat sa mga ano. Ngayon po pala first Sunday, nalimutan ko po. Sorry po. Praise the Lord. Nakailang minuto na ako. Naka 15 minutes na pala ako na introduction. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay tumayo. Salamat po mga kapatid sa paalala. Praise God. Sige po. At bago po tayo kumain po ng tinapay, tayo po ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po ay paalala po ng ating pong Panginoon na bago po tayo kumain ng tinapay at iminom po ng ubas, hallelujah Lord God, tayo po ay lalapit sa Diyos upang tayo po ay magpasiyasat. Dahil sabi ng ating pong Panginoon, paalala niya po doon po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27, ang sabi niya po rito, bago po tayo kumain ng tinapay at iminom po ng bubas, na ito po ay simbolo ng alak. So ibig sabihin, ang nais ng ating pong Panginoon, magpasiyasat muna po tayo. Dahil ayaw po ng ating pong Panginoon na tayo po ay iminom ng ubas at kumain ng tinapay na hindi po karapat-dapat. Dahil ang paalala po dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto, kaya po marami nagiging masasakitin. Marami pong nagiging mahihina po ang katawan na hindi po karapat-dapat na kumain ng uminom ng tinapay, ay kumakain po sila ng tinapay. Na ito po ay paalala po ng ating pong Panginoon. So ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi po tayo maging malaya. Lagi po nating maranasan. Dahil sa pagkain po ng tinapay at pag-inom ng ubas, inaalala po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po muna ay pumikit. Sandali po tayong manalangin. Himingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu na anuman po ang ating pong nagawang pagkakasala. Baka kangina ikaw po ay nagkaroon po ng galit, nakapanumbat. Meron ka po na ilang linggo na, ilang buwan, ilang taon ng tao na kung saan hindi pa napatatawad. Baka ito po yung panahon.
Dahil kaya po lagi po isinasagawa ang pagkain po ng tinapay o ito pong communion para po kung tayo po ay nakalilimot, magpaalala po ito. Sige po, yes, Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, salamat po, Panginoon, sa iyo pong presensya. Salamat po sa iyo pong pagkapaalala, Panginoon, sapagkat ang lagi mo pong sinasabi na ito po ay banal, Panginoon. Kaya ito po ang pinapaalala nyo na lagi po namin itong isasagawa. Kaya Lord God, salamat po, Panginoon. Sa pagkatotoo nga po, O Diyos, mahal na mahal mo po kami. Lagi niyo po kami pinapaalalahanan, Panginoon, na lagi po naming aalalahanin yung ginawa mo po, Panginoon. Yung ginawa mo po, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa mo pong pagtitiis. Kaya Lord God, sa oras to, salamat po, Lord God, at amin pong aalalahanin yung sinabi mo po, Panginoon, sa verse 23. Ang sabi mo roon, nang gabing yun, matapos na siya po'y ipagkanulo, siya po ay dumampot ang tinapay at kanya pong pinagpirapiraso at sinabi niya, kunin nyo, kanin ninyo. Amen? So ngayon po, atin po itong kanin bilang pag-alala sa katawan ng ating pong Panginoon. Bilang pag-aalala sa ginawang paghihirap ng ating Panginoon para po sa atin. Kaya kain natin ang tinapay bilang pag-alala sa kanya pong katawan na namatay at muling nabuhay. Amen? Yes, O Lord God, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Purihin ka po, O Diyos. At gayon din naman, matapos siya magpakasalamat, siya po ay dumampot ang saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Sa tuwing ito'y iinumin nyo, inaalala nyo ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na kung saan na ito po ang naging daan para magtagumpay ang lahat sa pagkakaalipin sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng kahirapan, at sa sumpa ng kasakitan. Kaya Lord, amin pong ibibikas na tuwing na kami po'y iinom nito, amin pong sasabihin na sa pamamagitan ng dugo mo, ang lahat na may karamdaman ay pinagaling na. Ang lahat ng alipin ng kasalanan ay nakalaya na. At ang lahat ng mahirap ay pinayaman mo na. Kaya Lord, amin po itong iinumin bilang amin pong pag-angkin na sa pamamagitan mo, kami po'y nagtagumpay na. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito. Amen. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Yes, O Lord God. Sige po, tuloy na po rin tayo. Sa pagbasa po ng salita po ng ating pong Panginoon, glory to God. Hallelujah. Ang ating pong magiging talakayan po ngayon ay tungkol po sa Jesus wept. O tumangis si Jesus. Glory to God. Hallelujah. So, ang sabi po rito, ano po ba raw ang ibig sabihin ng wept? Ano po ba raw ang ibig sabihin ng pagtangis? Ang sabi rito, what is wept means? Weep means cry or shed tears or make a loud sound expressing pain, distress, and emotion. So dito po ay makikita po natin dito, ito po yung pong inye-express po ng ating pong Panginoong Hesus nung siya po ay umiyak. Ang sabi nga po rito, ay yung pong pag-iyak, ibig sabihin, meron pong tumutulong luha. So maaring ma-imagine po natin yung ating pong Panginoon, siya po'y umiiyak, maaaring yung kanya pong luha ay tulo po ng tulo. Dahil ang sabi po rito, ito po raw ay kung saan ay gumagawa po ng sound, na kung saan ay nag-e-express ng pain. O maaaring may pagdaing, glory to God, o maaaring may pagtaghoy, glory to God, na ito po yung ginawa po ng ating pong Panginoon. At ang sabi po rito, doon po sa kanya pong pagtaghoy, meron po siyang ipinaabot na pain. Diba, marami naman po tayo nakarinig na kung saan nahasaktan, lalo po yung mga babae, pag nanganganak po, talagang sumisigaw. Glory to God. Minsan na sinisigaw yung kanila pong asawa. Minsan na sinisigaw po, nahingi po ng tulong sa kanilang nanay. Minsan po nahingi po ng tulong sa ating pong Panginoon. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Diba? Meron pong ganoon na pag-iyak. Meron naman pong pag-iyak na kung saan yung pong humahagulgol. Diba? Na wala pong sound, pero hagulgol naman po siya para po mai-express niya yung kanya pong nararamdaman. O
o maaari pong meron pong may mga sakit na nararamdaman, na nakakaramdam po sila ng sobrang sakit. Kaya po ang ginagawa po na, yung bang kung tawagin niya yung umahalungungoy ba yung tawag doon? Yung gano'n, yung bang mga gano'ng mga, yung sakit na nararamdaman. So, ibig sabihin yan po yung pong pagluha. At ang sabi po rito, kung saan meron naman po yung para pong dalamhati, na ando sa kapighatian. Meron dyan na kung saan minsan, maaaring atin po mai-imagine na kapag meron po na kung saan ay isa pong babae na iniwanan ng kanyang asawa na napakarami po niyang anak, maaaring naandun yung kanyang kalungkutan na umiyak. Bakit ko ito naranasan? Ang tagal-tagal nandikaw sa akin bago nga iiwanan lang ako, 5 ang aking anak. Diba? Yung po mga gano'n na naandun po yung kalungkutan, naandun po yung kung saan alungkot, galit, hinanakit. Glory to God. Na ito po yung kanila pong nararamdaman. Kaya yung po mga umiiyak, huwag po natin silang pipigilin. Kasi kapag ang isang tao po'y lumuluha, umiiyak, nakakawala po ito ng pain. Amen? So ito po yung naranasan po ng ating pong Panginoon. So ating pong tingnan doon po sa John 11, ating pong basahin, yung pong senaryo. Glory to God, hallelujah. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Praise God. Verse 31. Diyan po tayo sa 31 na yan. Nang makitang si Maria ay nagdadalamhati o nagmamadaling tumayo at luwabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikirami sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Praise God. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Praise God. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kaniyang kalooban na makita niyang umiiyak si Maria. Pati ang mga Hudyong kasama nito. Praise God. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. 35. Tumangi si Jesus. Amen. So sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, muli maraming pong salamat sa mga salita mo. Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na ang mga salita mong ito po ay pumukaw sa aming pong damdamin, Panginoon. Kaya Lord, sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa aming pong kalagitnaan. Maunawaan po namin kung ano po yung nais niyo pong ipaabot po sa amin. Gamitin mo lang po akong daluyan ng iyong pong salita. Lord God, ibaba mo po ako upang ikaw maitaas. Ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw po lamang, Panginoon, ang makita. Kaya Lord, samahan niyo po kami at hayaan mo po, O Diyos, na sa aming pong kalagitnaan, maramdaman po namin ang iyong pong kapahayagan. Na siya pong humipo, kumilos sa puso ng bawat isa. Kaya Lord, sa iyo ko po itinitiwala ang sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So kung atin pong pag-aaralan po, ito pong background na ito po ay kung saan sa senaryo po dito po sa John 11, meron po dito na kung saan ay 3 kaibigan, ito pong si Jesus. Walang iba kundi ito pong si Marta, si Maria Magdalena, at si Lazaro. At dumating po yung senaryo na kung saan ito pong si Lazaro ay namatay. At naandun siyempre, bilang mga kapatid, naandun po yung kanilang pong pananaghoy, naandun po yung kanilang pong pagdadalamhati. At alam po natin kung sino po itong si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, ito po yung pong babae na kung saan ay isa pong napakasamang babae na siya po nahuli sa pangangalo niya, pero binago ang kanya pong buhay. Kaya makikita po natin dito, ito po si Maria Magdalena at ito po si Marta, na ando po yung kanilang pong kalungkutan dahil ang kanilang pong kapatid na si Lazaro ay namatay. Bilang kaibigan po, naandun po yung pong pakikiramay ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya doon po ay nakaramdam po siya na kung saan parang aawa, na andun po yung kung saan nahahambal siya. At maaaring may mga pagkakataon doon po sa senaryong iyon
naaalala niya na maaari ito po si Maria Magdalena na kung sa'y nagsuko ng kanyang pong buhay, maaring dumating yung time na siya po ay papalayo sa ating pong Panginoon. Kaya naandun yung kanya pong kalungkutan dahil alam niya na napakalapit sa kanya si Magdalena dahil ito yung kung saan yung babae po na kung sa'y nagbuhot po sa kanya ng pabango. At yung pong pabangong yun na ibinuhos po sa kanya, ito po'y mamahalim. At ang sabi ito po, ito po'y katumbas ng 1 taong kinikita. So kung ating pong titingin at babalik-aralan po natin yung buhay po ni Magdalena, kaya naandun po yung kung saan ay pagmamahal po ng ating pong Panginoong Hesus at kasama po yung pong kanyang pong kapatid na si Marta. So sa senaryo pong ito, makikita po natin na bakit kaya si Jesus ay umiyak? Maaring ito po ang katanungan. Pero ang ating munang pag-aaralan, sino ba si Jesus? Glory to God. Maaari kumbaga naandun po yung pong kalungkutan nung pong magkapatid na bakit hindi ka dumating agad? Hindi sana namatay ang aking pong kapatid. Glory to God. So ating pong tingnan yung pong ating pong pag-aaralan dahil ito po ay lahat po ng aking pong munang kukunin ito kung sino po si Jesus. Ito pong lahat ay kinuha ko po sa book ng John. Glory to God. So ating pong titingnan, sino po ba si Jesus sa senaryong ito? Ang sabi po sa aklat po ng John 4, verse 13 and 14. Glory to God. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Praise God. Ngunit ang sino mang iminom ng tubig na ibinibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So mismo ang ating pong Panginoon, ito po ay, kung sa ating titingnan, ito po ay personal na kanya pong pagkasalita. Na sinasabi niya, ako ang tubig ng buhay. So ibig sabihin, ito po ay personal na pakikipag-usap niya sa mga tao sa sumusunod sa kanya. Na kung ating pong makikita kapag sinabing, siya po yung pong tubig ng buhay, ibig sabihin, hindi po lamang basta tubig na literal na iniinom. Ang sabi to, siya po ay nagbibigay buhay. Pagka totoo po na ang tubig, ito po'y nagbibigay buhay na kung sa'y literal, pero napakaganda po yung ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Dahil ang sabi niya, ngunit ang sino mang iminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. At ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So ipinakikita po rin ng ating pong Panginoon, yung kanya pong ibinigay sa atin na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ito po ay nagbibigay buhay sa atin. At tuwasa tayo po ay meron pong banal na Espiritu. Ito po ay bumubukal. Amen. Hindi po ito katulad po ng tubig na kapag tayo po umigib at atin pong naubos, wala na po ito. Pero ang ating pong Panginoon, sinabi niya, kailanman ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko sa inyo, hindi na mauuhaw kailanman. Na ipinakikita yung sino man sasampalataya sa Kanya, kailanman hindi na mauuhaw. At sino man tatanggap ng Kanyang banal na Espiritu, saan man siya magpunta, meron siyang banal na Espiritu na kung sa'y bubukal, magpapaalala. Amen? Yung banal na Espiritu na ating pong kasakasama na ibinigay ng Ama at pinatunayan ng ating pong Panginoong Jesucristo na ang Espiritu sa atong ibibigay, ito po'y buhat sa Ama. Na kapag meron po tayong banal na Espiritu, kailanman hindi kayo iiwanan nito. Kaya ito po yung nasa kaloob-looban ng ating pong puso. Kaya ito po yung tinutukoy dito ng ating pong Panginoon. Yung tubig ng buhay, walang iba kundi ang Espiritu Santo. At kapag tayo po yung merong Espiritu Santo, ito na po yung magiging daan para po tayo manampalataya sa ating pong Panginoon. Hindi ka na mauuhaw kailanman. Kaya yan po ang ipinauunawa. Mismo ang ating pong Panginoon sabi, ako ang tubig ng buhay. Amen? Pangalawa po, ang sabi po rito, sa John 6:33-35, ako ang tinapay ng buhay. Glory to God. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Praise God. Sumagot sila, Ginoo, bigyan niyo po kaming lagi ng tinapay na ito. Praise God. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So praise God.
Kaya kapag tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, siya po yung magsisilbing tinapay ng ating buhay. Kapag sinabing tinapay, ibig sabihin, ito po magbibigay sa atin po ng kabusugan. Ito po magbibigay sa atin na kung saan ay kalakasan. Ito po magbibigay po sa atin na kung saan ay pagkapataba, pagkapalakas, at kung saan nasa pamamagitan ng kanyang tinapay na ibibigay sa atin, ibig sabihin, ito po'y walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi niya po sa aklat po ng Matthew, hindi po lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na nagbubuhat sa akin pong mga labi. Kaya ito po yung tinutukoy ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po yung nagbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon, tayo po ay lalakas. Sapagkat ito po yung magsisilbing tinapay sa ating pong buhay. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na kung saan ay magbibigay sa atin ng pag-asa, magpapagaling, magpapalakas, magbibigay ng kapayapaan. Kaya sinabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Amen? Kaya ang sabi po doon sa 32, ang sabi po doon, hindi po yung bumaba sa langit. Praise God. Ang tinutukoy dito, yung ibig sabihin yung mana. Dahil doon po sa Book of Exodus, ang ginagawa po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni Moises, dahil ang mga tao kung saan ay naando na yung kung saan paninisi na kay Moses, bakit mo kami dinala dito? Wala naman dito makakain. So ano po ginawa ni Moises? Lumapit sa Panginoon. Sige, magpapababa ako ng tinapay. Praise God. So yung tinapay na iyon, ito tatawag na mana. Yung manang ito po yung kinakain ng mga Israelita doon po sa ilang. So kaya po, yun po sinasabi ng ating pong Panginoon, hindi po lamang sa tinapay tayo mabubuhay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa kanya pong mga labi. Kaya ang sino man sasampalataya sa ating pong Panginoon, kailanman ay hindi na magugutom at hindi na rin siya mauuhaw. So ibig sabihin, once na tayo po sumampalataya sa ating pong Panginoon, na andyan ang lahat. Amen? Hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom. So sino po ang magbibigay ito? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Siya po yung lahat-lahat sa ating pong buhay. Mismo siya po ang nagsabi, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino man lumalapit sa akin, ang sino man nakakain nito o sasampalataya sa akin, hindi na kailanman siya mauuhaw at hindi na siya magugutom. Amen? Kaya ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon na kung sino siya sa senaryong ito. Glory to God, hallelujah. Ang sabi po sa John 8, verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Glory to God, hallelujah. So ang sabi rito, muli nagsalita sa Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakat sa kadiliman. Praise God. Kaya kapag tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating pong Panginoon, hindi na po tayo lalakat sa kadiliman. Wala na po sa atin yung gawa ng laman. Wala na po yung sinabi sa aklat po ng Galatians 5:16-19. Yung bunga ng laman. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay sumusunod sa ating pong Panginoon, hindi na po tayo lalakat sa kadiliman, kundi ang makikita sa atin ay yung liwanag sapagkat siya ang ilaw. Amen. Kaya tayo pong lahat ng mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, makikita po sa atin ang liwanag. Yung dating madilim nating buhay, kapag tayo ay sumunod sa ating pong Panginoon, ang makikita na sa atin ay ang naglulunining yung mukha. Amen. Ang makikita po sa atin ay yung pong masayang mukha na punong-puno ng pag-asa. Bakit? Sapagkat sumusunod tayo sa ating pong Panginoon. Kaya siya po yung ilaw. Kaya kapag ang ating pong kapwa o ang ating pong kapatid ay lagi pong nakasimangot, sasabihin mo, baka namamatay na ang ilawan mo. Ano po ibig sabihin noon? Nawawalan ka na ng pag-asa. Amen? Kasi mismo ang ating Panginoon may sabi, siya yung ilaw. At kapag tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon, maaari na itutustos ang ating pong pangangailangan. Kaya hindi na makikita sa'yo, hindi ka na kung saan ay alipin ng kasamaan, hindi ka na mag-iisip pumatay, hindi ka na mag-iisip na mangalo niya, hindi ka na mag-iisip na kung saan ipalta mo pa yung mga, ayaw kung ikaw ay dalaga o ikaw ay binata, glory to God, hindi ka na magpapapalit-palit ng boyfriend.
Sapagkat iisipin mo, ito na ibinigay sa akin ni Lord dahil siya na may nakakilala, kaya siya na. Amen? Meron tayong liwanag. Meron tayong tamang direksyon. Kasi ang isang tao na kung saan na lumalakad sa kasalanan, siya'y lumalakad sa dilim. Kaya ang sabi niya sa awit 119 verse 105, ang salita ko ay ilawan ng inyong mga paa at liwanag ng inyong landas. Kaya kapag ang isang mananampalataya walang salita, walang tamang direksyon. Kapag ang isang mananampalataya ay hindi mahilig sa salita ng ating pong Panginoon, madilim ang buhay. Amen? Kaya kapag tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, number 1 na makikita sa atin ay ang liwanag. Yung dating magagalitin, ngayon ay maging mapagpatawad, mapagmahal, laging nakangiti. Amen? Bakit po? Kasi si Jesus na ang ginawa mong ilaw ng iyong buhay. Amen? Kulbitin mo nga yung katabi mo, parang medyo matamlay. Sabihin mo, sino ang ilaw mo? Amen. Sino ba talaga ang ilaw mo? Bakit hindi mabago ang mukha mo? Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya kinakailangan lagi po tayong masaya. Praise God. Sapagkat siya yung ilaw ng ating buhay. Siya nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siya nagbibigay sa atin ng kagalakan. Glory to God. Siya ay nagbibigay sa atin ng pagkapala na ating pong kailangan. Amen. Glory to God. Next po, glory to God. Sa John 10:11. Hallelujah. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So ibig sabihin, pinakikita na kapag si Jesus ang ating pong pastol, siyempre dadalhin niya tayo sa isang tahimik at mainam na batisan. Yung sinabi sa awit 23:1-6, si Yahweh, ang aking pastol, hindi niya ako pagkukulangin. Dadalahin niya ako sa isang tahimik at mainam na batisan. At doon ay bibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Kaya dumaan man ako sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Ang tungkod niya at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Nalulugod siya sa akin na pati ang ulo ko ay nilalangisan. At ito'y nakikita ng kanyang mga kaaway. Tunay na ang pag-ibig at katapatan sa akin habang ako ay nabubuhay. Kaya kapag si Jesus ang ating ginawang mabuting pastol, hindi ka pagkukulangin. Dadalahin ka ba niya doon sa tama na pupuntahan? Doon sa lugar na kung saan ikay lalakas, sa lugar na ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Ito po yung tamang pastulan. Dahil dito, kapag ikaw ay umalis, meron ka ng kalakasan. Amen? Unti-unti po tayong magkakaroon po ng pag-asa. Hindi ka nalalakad sa dilim. Amen? Hindi ka na mauuhaw. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat siya ang ating pong mabuting pastol. Glory to God. Kaya pagka po tayo nawawalaan, Lord, ikaw ang aking mabuting pastol. Ubos na yung aming bigas. Wala na akong pera. Wala na akong pambayad sa kuryente, sa tubig, sa internet. Glory to God. Marami na pong mga bills. Amen. Tawagan mo ang ating mabuting pastol. Kaya nga siya'y mabuti, di ba? Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pong pangangailangan. Amen. Hallelujah. Sa John 11:25-26, glory to God. Hallelujah. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Praise God. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating pong Panginoon, mamatay man tayo, glory to God, muli po tayong bubuhayin. Amen. Kaya kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating pong Panginoon, mamatay man tayo, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, muli po tayong bubuhayin ng ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong buhay, dumaan man tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok dito po sa ibabaw ng lupa, may pangako ang ating pong Panginoon. Kaya magpasalamat tayo dahil tayo po may pag-asa. Magpasalamat po tayo bagamat tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Paraan ito ng ating pong Panginoon para po tayo sumampalataya sa Kanya.
para po tayo lumakad ayon sa kanya pong kalooban. Ang pangako niya, muli tayong bubuhayin. Amen. At doon po sa 25, ang ipinakikita po ng ating pong Panginoon, siya po yung muling pagkabuhay. Ibig sabihin, kayang buhayin ng ating Panginoon ang isang patay. Amen. Dahil ang lumapit po dito, walang iba kundi ang kanya pong akong sa kaibigan na si Martha. Namatay na po ang aking pong kapatid. Disin sana kung kayo pumunta agad dito, hindi po siya namatay. Kaya ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay. Amen. So makikita po natin dito, maging pag-asa po natin ito. Sapagkat totoo, kapag makikita natin at maririnig natin ang mga balita, manood ka sa TV, magpunta ka sa Facebook, mag-ano ka sa mga babasahin, puro kaguluhan. Mapapanood mo yung nagsuntukan, nung pinagtulungan na, binaril na, patayan na. Praise God. Merong isang babae na kung saan ay sinaksak. Glory to God. Meron dito na kung saan yung kanyang anak pinatay. Ang gulo-gulo ng mundong ito. Siraan dine, siraan daon. Glory to God, sila ang mabuti, sila ang tama, yung isa ang mali. Nakakagulo. Ay, kung tayo po ay may pag-asa sa ating Panginoon, mananalangin na lang tayo. Minsan nakaka-carried away. Yung pong ating pong napapanood. Mapapanood mo yung nangyari na kung saan yung lindol sa Miami. Biro mo, milyon tao ang naepektuhan. Glory to God. Biro mo, 84 story, bumaksak. Meron pang ginagawa, bumaksak din. Glory to God. Di ba minsan nakakahambal? Pero kung tayo po ay kung saan ay nasa ating Panginoon, na kung bumalik man ang ating pong Panginoon, meron tayong assurance na kapag tayo sasampalataya sa ating pong Panginoon, mawala man tayo sa ibabaw ng mundong ito, muli tayong bubuhayin ng ating pong Panginoon. Kaya po ang ating pong pag-asa, the blessed hope, ay ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, yung rapture day. Kaya po tayo nagsasama-sama. Kayong mahigpit at tagubili ni Apostol Pablo sa mga Hebreyo, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Pagtitipon ng kanyang mga pinili at tinawag upang magpalakasan, maihanda sa araw ng kanya pong pagbabalik. Kaya po tayo naririto, inihahanda po tayo ng ating Panginoon sa araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya tayo po ay, hindi po tayo dapat na kung sa'y punong-puno ng kung sa'y kabalisahan. Kapag may napapanood ka, manalangin ka, Lord, habagan niyo po sila. Yung po mga taong napinsala po ng earthquake, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pag-asa. Ang aming pong mundo na tila baga pabaksak ng pabaksak ang aming pong bansa. Lord, dahil kami po'y naririto, Panginoon, kahabagan mo po ang aming pong bansa. Ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, ito pong darating na eleksyon, maging matalino ang mga tao po sa pagboto. Huwag po silang makuha ng mga ibinabayad sa kanila. Kundi sila po ay sa Diyos lagi humingi ng pag-asa, hindi sa kandidato na magbibigay ng ayuda. Lagi po sa Diyos ang lapit. Amen. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kaya niyang itustos ang lahat-lahat. Amen po. Glory to God. Next po. John 14 verse 6. Hallelujah. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang sabi to, ako ang daan tungo sa Ama. Praise God. Tanging kay Jesus lamang. Hindi po si Maria Magdalena ang daan para po tayo makapunta sa langit. Hindi po kay San Pedro. Hindi po kay San Pablo. Glory to God. Hindi po kung sino-sino pong santo. Ang atin po na kung saan pag-asa, tanging walang iba kundi ang ating Panginoon. Mismo siya po ang may salita, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Kaya tanging si Jesus lamang ang daan para po tayo makapunta roon. Makapunta sa langit. Amen. At napakaliwanag po yung sinabi sa aklat po ng John 3. Verse 36, ang sabi niya rito, ang sino man sasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sasampalataya sa anak, puot ang kanya pong mararanasan. Kaya ito po'y napakasarap i-share sa ating pong mga kamag-anak, kakilala, na magsasabi, iisa naman ang ating tinatawagan. Praise God. Pero napakaliwanag dito, ang tanging daan,
walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung anak ng Diyos na buhay. Amen. Siya po yung daan. Siya po yung katotohanan. Walang makapupunta sa Ama maliban sa Kanya. Kaya ang ating Panginoong Hesus lamang ang daan patungo doon sa kalangitan. Amen po. Siya po lamang ang daan. Wala nang iba pang daan. Amen. Wala nang lumang daan, bagong daan. Siya lamang ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Next po. 7 po. Ikapito po, ang sabi po rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay titipunin, ihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen? Kaya siya po ang tunay na puno ng ubas. Kapag sinabing puno ng ubas, ibig sabihin masustansya, kumpul-kumpol, ang pagkapala ay kumpul-kumpol. Kaya kapag tayo po ay kung saan sumusunod sa Kanya, tayo po ay mamumunga ng marami. Pero ang hindi sumusunod sa Kanya ay matutuyo. Kaya tayo po'y dapat lagi nakahukpong sa ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y umalis o tayo po'y lumayo sa nagpapala, tayo po'y matutuyo. At isang araw itatapon tayo at masusunog. Pero kung tayo po'y mananatili sa ating Panginoon at ang salita niya ay mananatili sa atin, napakagandang pangako ng ating pong Panginoon. Hingin nyo ano ang gusto nyo. Amen. Kapag tayo po'y mananatili sa ating pong Panginoon, yon ang nais ng ating pong Panginoon. Kaya manatili po tayo sa puno na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya kung ating pong makikita, ito pong pitong ito na nagsasabi na personal ng sinalita. Glory to God. Ako ang tubig ng buhay, ako ang tinapay ng buhay, ako ang daan, ako yung ilaw, ako yung puno ng ubas. Glory to God. Lahat pong iyan, kapag ito po'y ating pong binubulay-bulay, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Amen. So ang tanong dito, dahil siya po ang kung saan ay sandigan ng tao, siya yung ating pong pag-asa, siya po yung ating pong kalakasan, bakit po kaya siya umiyak? Amen. So dito po natin makikita, pinatutunayan po na si Jesus ay nasa katawan tao. Bagamat siya po ay Diyos, pero siya po yung nagkatawan tao. Na bilang siya po isang tao, nakaramdam din po siya na kung saan, sabi nga po rito, kaya po siya tumangis, meron po siyang nararamdaman na kakaiba. So sabi po rito, bakit po tumangis ang ating pong Panginoon? Number 1 po, tumangis si Jesus dahil nakita niya na tumatangis ang kanya pong mga kaibigan. So ibig sabihin, bilang isa pong tao, glory to God, nakita niya na tumatangis si Maria, si Marta, at yung mga Hudyo na sumusunod sa kanila. Bilang isang kaibigan, nagawa niya rin na tumangis. Maaring na ando yung kanyang kalungkutan, nadala siya ng carried away siya ng kalungkutan. Sino dito nagpupunta sa patay? Di ba minsan pag umiiyak ang mga kamag-anak, napapaiyak ka rin? Nakakarried away po tayo ng kalapong mga pain na nararamdaman. Minsan na kung saan yung pong mga ibang tao din na nakikiiyak. At minsan naman, yung pag-iyak, na naandoro yung kanyang kahabagan. Praise God. At dito po natin makikita, may mga iba't ibang uri ng kaparaanan bakit si Jesus ay umiyak. Amen. So sabi po dito, siya po umiyak dahil po sa kanya po mga kaibigan. Yung sinabi po dito sa John 11:32, glory to God, na sinasabi po rito, pagdating ni Maria sa kinaroroon ng Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ito po yung nagdala sa kanya. Kasi ito po si Maria, lumuhod sa kanyang paanan. At siya po'y umiiyak. Glory to God. So ibig sabihin, na-carried away siya nung nararamdaman ng kanya pong kaibigan. At makikita po natin dito na hindi po lamang ito po ang naging dahilan bakit po si Jesus ay umiyak sa senaryo pong ito. Glory to God.
Tumangis si Jesus dahil hindi sumasampalataya ang mga Hudyo sa Kanya. Glory to God. Yung po sinabi sa John 11:37, na naando na nga yung kalungkutan, naando na nga yung kung saan ay, yung po kanya pong, nadadala po siya ng emosyon dahil po kila Maria. Ano po naririnig po nitong si Jesus? Ano po sinasabi ng mga Hudyo? Dahil alam mo po, yung pong mga usasero, talagang hindi po nawawala dyan yung kung saan lagi na lamang na kung saan nagmamasid, pag-iisip ko ano sasabihin. Ano po sinabi ng Hudyo kay Jesus? Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Dito, tinutuligsa pa siya. Itong mga tao ito, itong mga Hudyo na kanyang kalahi, na andun pa yung kung saan tinutuligsa. At kung atin po makikita, napakarami pong senaryo na kung saan ito pong mga Hudyong ito, itong mga Pariseo, mga Saduceo, na walang ibang ginagawa kundi tuliksain. Unahin yung ginagawa ng ating Panginoon na kung saan na dito pa ay makikita nila na mayroong bumuhay ng patay. Kaya ito ang iniluluha ng ating pong Panginoon, bakit kaya itong aking kalahi? Bakit kaya itong mga Hudyong ito walang ginawa kundi ako'y tuliksain? Kaya po siya lumuluha dahil yung dapat na naniniwala na siya isinugo ng Ama, sila pa yung tumutuliksa. Amen? Kaya makikita natin dito na kapag tinutuliksa ang ating pong Panginoong Hesus, lalo siya nagpapakita ng kapangyarihan. Amen? Pangatlo po, glory to God, tumangis siya dahil sa kanyang kaibigan na si Marta ay nag-aalinlangan sa kanya. Nag-aalinlangan si Marta sa kanya. Sinabi na nga na, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sasampalataya sa akin kailanman ay hindi mamamatay. So nag-aalinlangan pa si Marta. Glory to God. Ano po sinabi po dito? Glory to God. Hallelujah. Verse 38 and 43. Dito po ipinakikita, muli na bagabag ang kalooban ni Jesus pagating sa libingan. Ang pinaglilibangan ni Lazaro ay isang yungib na natakpan ng malaking bato. Praise God. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw siyang patay. Praise God. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya maaring ito po ikinalungkot ng ating pong Panginoon. Nais ng ating pong Panginoon na kung saan magpakita ng himala. Pero si Marta ng kanyang kaibigan, nakaalam ng lahat ng kanyang ginawang mga himala, kung paano siya nakapagpagaling ng may mga karamdaman, kung paano ang bulag ay nakakita, kung paano yung isang paralitiko ay nakalakad, kung paano yung isang kung saan ang kanyang kamay hindi na maigalaw. Pero nag-aalinlangan pa, sinabi na ni Jesus, siya yung muling pagkabuhay. Pero pagdating dito, nangangamoy na raw. So ibig sabihin, nawala ang pananampalataya, kaya ito ikinulungkot ng ating pong Panginoon. Sa atin po na naririto, maaaring ang ating pong nalulungkot kapag tayo pinawawalan ng pananampalataya sa kanila. Maaari sa lahat ng naririto na matagal nang nakakilala sa ating Panginoon, na minsang naranasan natin na tayo po'y nakaranas ng mga himala, nagkaroon na kung saan ay nakabayad ka ng utang, ang iyong anak nakapagtapos sa pag-aaral, ang iyong karamdaman, pinagaling. Ang karamdaman ng iyong anak, pinagaling. Pero minsan dumarating na kapag eto na, yung mga panibagong senaryo, nawawala na ng pag-asa. Kaya minsan ito po itinatangis din ng ating pong Panginoon. Mga anak, ano ba yung dapat nyo pong makita sa akin para kay manampalataya? Nakaranas na kayo ng himala. Ang inyong bahay dapat masusunog na, pero hindi natuloy ang sunog. Dapat na-aksidente ka na, hindi ka na-aksidente dahil may ginawa ang Panginoon. Maraming himalang ipinakita ng ating pong Panginoon. Pero kapag may bagong senaryo na naman, nag-aalinlangan na tayo. Tumatangis ang ating pong Panginoon. Kapag nag-wave ang ating pong panampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ang Diyos po ay tumatangis. Amen? Dito po, tumangis si Jesus dahil sa ating mga kasalanan na paulit-ulit tinawag niya tayo at pinili. Amen? Praise God. Kaya ang ating pong Panginoon tumangis din po. Dahil dito po ipinakikita na tayo pong lahat na naririto, tayo po'y kinahabagan ng ating pong Panginoon.
Lagi po nating aalalahanin yung po sinabi sa aklat po ng John 15:16. Glory to God. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Glory to God. Hindi tayo ang pumili sa ating pong Panginoon. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon bilang tayo po'y pinili, hindi tayo karapat-dapat, kinahabagan tayo ng ating pong Panginoon, alipin tayo ng kasalanan, dati ikaw ay durugista, dati kay lasinggero, dati kay baon sa utang, dati kay alipin ng kasalanan, dati ikaw ay palaaway, pero ikaw nung ikatawagin ng ating pong Panginoon, binago ka ng Diyos. Nung ikaw ay naging seryoso sa ating Panginoon, naranasan nyo ang mga himala. Naranasan nyo yung mga kagilagilalas na kabutihan ng ating pong Panginoon. Pero dumating ang isang araw na minsan nagwe-wave ang ating pong pananampalataya. Yan po ikinalulungkot ng ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Panginoon, tayo'y magbunga at manatili ang ating pong bunga. Yung pong bunga na hinahanap po sa atin ng ating pong Panginoon, yung kanya pong mga salita, at dito po ipinakikita yung kanya pong Great Commandment and Great Commission. Bilang tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, tayo po yung aasahan ng ating pong Panginoon na makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ano po sinabi niya sa aklat po ng Matthew 22? Glory to God, hallelujah. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong mong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung utos po ng ating pong Panginoon. Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. Kaya kung ating pong iniibig ang ating pong Panginoon buong puso, ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo, iiwanan mo yan. Kapag may sinabing gawain, pupuntahan mo yan. Kapag may inyutos ang ating Panginoon, puntahan mo yan, ipanalangin mo, susundin mo yan. Bakit? Kasi nais ng ating Panginoon, doon sa ipagpe-pray mo, malantad ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat pagsunod natin sa ating pong Panginoon, ito'y pagkapakita ng iniibig natin ng ating Diyos. Kayo po'y naririto dahil iniibig nyo ang ating pong Panginoon. Kayo po'y naririto upang iparamdam nyo na tayo tumusunod sa ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya ito po isa pong kaparaanan upang ipaunawa po sa atin, sundin natin ang utos ng ating pong Panginoon. Ang Diyos muna ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya kapag tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, nagbubunga na tayo. Amen. Kaya kapag tayo po'y nagagawa po natin, na tayo po'y nananalangin, ating pong pinupunta ng kapatiran, yung mga nanlulupaypay, ating pong pinalalakas, iniibig nyo ang ating pong Panginoon. At dito po natin magagawa yung sinabi sa verse 39. Amen. Ang pangalawang utos ng ating pong Panginoon. Kung paano mo iniibig ang iyong sarili, gayon mo rin ibigin. Amen. Ang iyong kapwa. Kaya sa papaanong paraan, ipanalangin natin yung ating pong kapwa. Ipanalangin ang ating pong kapwa. Magpanalangin po tayo. Iparamdam natin ang pag-ibig. Sama natin sila makita, magbatian tayo. Hoy, sister! Parang natatandaan ko mukha mo, ikaw yung napakagandang sumayaw. Praise God. Amen. So, ibig sabihin, pag tayo po'y nagbabatian, ipinararamdam nyo yung pag-ibig. Ay, sister, ikaw yung ilang linggo na namin nakikita dito. Kamusta ka na? So, ibig sabihin, yung taong yung kinakamusta mo, nakakaramdam ng pag-ibig. Amen. Yung patawarin mo, yung taong nagkasala sa iyo, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang iyong kapwa. At mahal mo rin ang iyong sarili. Dahil kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama sa langit. Kaya magpatawad tayo. Wasa tayo pinagpapatawad, iniibig mo ang iyong kapwa at iniibig mo rin ang Diyos. Kapag tayo pinagpatawaran, ibig sabihin nakikita sa atin ang larawan ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat pero pinatawad tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ito po isang kaparaanan na kapag ito po'y ating pong nagawa, ibig sabihin, ang ating Panginoon matutuwa na po siya.
Kaya pag nalilimutan natin yung utos ng ating pong Panginoon, nalulungkot ang ating pong Panginoon. Minsan naaalipin pa tayo ng kasalanan. Amen? Ano po yung pong Great Commission na inaasahan po ng ating pong Panginoon? Matthew 28:18-20. Na kapag tayo po ay kung saan, nakapaghahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang sabi ng ating pong Panginoon, go ye and preach the gospel. Pero sa verse 18, ang pangako ng ating pong Panginoon, ipinagkaloob ko na sa inyo ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan sa ibabaw ng lupa, amen, at sa kalangitan. Amen. So ibig sabihin, pinakikita dito ng ating pong Panginoon, huwag po tayo mag-alala. Back up tayo ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ito po yung ating pong nagagawa, praise God. Ibig sabihin, sinusunod natin ang ating pong Panginoon. At kapag hindi po natin ito nagagawa, nalulungkot ang ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya kapag tayo po'y nalulungkot din siyempre ang Holy Spirit. Amen? Ano-ano ang ating pong natutunan sa pagtangis ng ating pong Panginoon? Bilang siya po'y isang tao at siya po rin ay Diyos. Siya po'y tumatangis, nakakaramdam ng lungkot. Nalulungkot po siya kapag tayo po ay hindi po nagkakasundo. Nalulungkot ang ating pong Panginoon kapag tayo po ay nagkakahiwa-hiwalay. Pero ang ating pong Panginoon nagagalak kapag tayo po ay nagmamahalan. Amen. Kaya bilang siya po ay Diyos at tao, nararamdaman niya ang lahat ng ito. Kaya tayo po ay mag-iibigan. Amen. So kung ating pong makikita, dito po ay meron pong 3 lugar ng ating pong Panginoon ay tumangis. Hallelujah. Sa Betania, glory to God. Sa Betania, ito po yung lugar na kung saan nangyari po na si Lazaro ay binuhay ng ating pong Panginoon. Na kung saan siya po ay nalungkot, kaya po siya ay tumangis dahil ito po ay isa niyang kaibigan. Kaya kapag atin po maririnig ang Betania, dito po na kung saan nangyari, na kung saan ang isang patay na si Lazaro ay binuhay ng ating pong Panginoon. At nakita po rito na kung saan na pag-ibig ang ipinakita niya sa kanya pong mga kaibigan at pinamalas niya na siya ang muling pagkabuhay. Ang patay, kapag ikay nanampalataya, muling bubuhayin ng ating pong Panginoon. At ito po'y nangyari, yung kanya pong pagtangis doon po sa lugar ng Betania. Ang pangalawa pong pagtangis po niya ay doon po sa Garden of Gethsemane. Ano po nangyari po doon po sa pagtangis po ng ating pong Panginoon? Dito po sa aklat po na kung saan sa Matthew 26:36-39, na kung saan na dito ang ating pong Panginoon ay nagtiis ng sobrang hirap. Na dito na kung saan malapit na po siyang hulihin, malapit na po siyang makaranasin sa po'y hampasin. Dito po sa Garden of Gethsemane, makikita po natin dito yung damdamin ng ating pong Panginoon. 3 beses po siyang nanalangin dahil ayaw niya po na kung saan ay mangyari yung siya ipapako. Ayaw niya po ito, kaya siya po'y nakikipaglaban sa ating pong Panginoon. Kaya doon sa kanya pong pananalangin, ang lagi niyang sinasabi, kung maaari po, Ama, ialis niyo na po ang sarong ito ng aking paghihirap. Pero hindi po yung kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. So dito umiiyak po. At ang sabi, halos po'y dugo na ang ipatak niya ng kanya pong pawis. Parang dugo na. Dahil bakit? Kung ikaw maiisip mo, na pagdating mo po doon sa kung saan kung saan pagdating ng kanyang mga kaaway, o na kung saan mga huhuli sa kanya, bagamat hindi niya ito tinuturing na kaaway. Maaaring nga sabihin, malapit na sabi niya sa kanyang mga alagad, manalangin kayo. Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Nararamdaman niya malapit sa siyang hulihin. Nararamdaman niya, baka itong aking mga alagad ito'y magkahiwa-hiwala pag ako'y nawala. Kaya siya doon sa mga senaryo yun, tigip siya ng kalungkutan. Na ando yung marubdob niya na pananalangin sa ating pong Panginoon. Umalis uli siya, sabi niya, manalangin kayo, pupunta ako roon, ako'y mananalangin din. Yun na naman ang panalangin ng ating pong Panginoon. So, ibig sabihin dito po sa Gethsemane, kaya po siya'y lumuluha dahil naandun yung kung saan naglalaban ng kanyang laman at espiritu. Kaya sinabi niya, malakas ang espiritu pero mahina ang laman. Nakikipaglaban siya. Ayaw niya na maranasan ang pagkapako sa krus.
Ayaw niya na maranasan yung alam niya siya ipahahampas. Pero, nangyari yon dahil ang sabi niya, Panginoon, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Matinding labanan, matinding pagluha, at ang pangatlo ay ang Jerusalem. Na dito sa Jerusalem, alam natin, na kapag Jerusalem ang pinag-uusapan, dito siya ipapako sa krus. Dito siya huhulihin. Dito siya na kung saan ay ipagkakanulo. Dito siya itatatwa. Dahil yung kanya mga alagad na kung saan na siya ibinenta. At yung kanyang isang alagad na sinasabi na kung saan magdadaan sa ibabaw ng bangkay ang sino mang gagalaw sa inyo. Siya yung kung saan nagtatwa. Sino ito? Si Pedro. Kaya yung Jerusalem, nararamdaman niya yung kanyang pagluha. Dahil alam niya yung kanyang alagad na malapit sa kanya, ito ang magtatatwa sa kanya. 3 beses itinatwa ni Pedro. Saan nangyari ito? Sa Jerusalem, nung siya kinuha na ng mga Roman soldiers. Si Judas, ano ginawa sa kanya? Ipinagkanulo siya. Ibinenta siya sa pamamagitan lamang ng 30 pirasong ginto. So kung ikaw, ang kung saan ay pinuno, ikaw ang sinusundan, ikaw ang gumagawa ng mabuti, ikaw ang gumagawa ng mga himala, at ikaw ay ipagkakanulo, hindi ka kaya tatangis? Alam na niya, alam na ng ating Panginoon ang magaganap sa kanya. Kaya siya gano'n na lamang kanya pong pagtangis. Kulang na lang sabihin niya, Panginoon, yung mga taong magkakanulo sa akin, ngayon pa lamang, Panginoon, kunin mo na sila. Pero hindi nagawa yun ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito po sa aklat po na kung saan sa Matthew 27, 45 and 46. Ito na po yung senaryo na sobra po ang kanya pong itinaghoy. Kailan po ito? Nung siya po'y nakapako na sa krus. At doon po sa krus, sinabi niya dito, Lama, Lama, Sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang taghoy na kung saan ay punong-puno ng sakit. Isang taghoy na kung saan ay punong-puno ng hinanakit. Pero bilang siya isang tao, sumisigaw siya. Na kung mahal sabihin niya, ito pa ba ang aking mararanasan? Tuyain ako ng mga nakapako sa krus. Kung ikaw ay tunay na Diyos, bakit hindi ka bumaba at iligtas mo ang iyong sarili? Ito yung naranasan ng ating pong Panginoon. Kaya kapag maaalala niya ang Jerusalem, alam niya lahat ng pasakit kanyang mararanasan. Nangakala niya siya'y pinabayaan na ng ating pong Panginoon. Bilang isang tao, tumatagoy siya. Napakatinding taghoy. At doon sa kanya pong pagtaghoy, nalagot ang kanyang hininga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaari sa ating buhay. Kapag dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, masasabi mo, Diyos ko, bakit ko ito nararanasan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Naglilingkod ako sa iyo. Ginagawa ko ang lahat. Kaya kung ito minsan ay ating nararanasan, alalahanin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, nigatiting na kasalanan, wala siyang ginawa. Ang ating Panginoon, nagtiis siya ng hirap. Puro kabutihan ang kanyang ipinakita. Pero sa kabila ng lahat, itinatwa ng kanyang alagad na si Pedro. Ipinagkanulo ng kanyang isang alagad na walang iba kundi si Judas. Amen? Kaya kung tayo may nakararanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, kaya napakahalaga, lagi po nating aalalahanin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa ng ating Panginoon na sakripisyo, na siya'y napako sa krus para sa atin, na siya'y tinanggap niya ang lahat na ito para tayo matubo sa iba't ibang uri na sumpa na inilagay sa atin ng dyablo. Kaya lagi po nating alalahanin ang lahat ng ito. Kapag naalala natin lagi yung cross na pinagpakuan ng ating pong Panginoon, anuman ang iyong nararanasan, gagaan ang iyong pakiramdam. At masasabi mo, Panginoon, kung paano ka nagtagumpay, magtatagumpay din kami. Alam namin, ang lahat ng ito'y ginawa mo para sa amin, nasasampalataya sa iyo. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti po ang ating pong Diyos. Hallelujah. Kaya lagi po nating aalalahanin
na tayo po'y manalik sa ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin kung ano po yung naranasan niya po sa Betania, sa Gethsemane, at sa Jerusalem. Ito po magpapaluag ng ating pong damdamin. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, tumayo po kayo. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Dakila ka po, Panginoon. Wala ka pong katulad. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, rababashiki aradabashyande. Shekorododo bashiki tanaradadadada siki arararara. Shekorodo bashiki tanaradabashiki tanaradabasekarararababamose. Shekotonorodo bashiki aradadababababababa. Oh, raradadabashiki tanaradabashiki ararararada sekaradabashyande. Oh, rarararababababashiki aradabasyandararaki aradabasyande. Oh, laradabasyanarahi aradabasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, naririto ang iyong pong mga anak. Panginoon, alam, kung ano man po, O Diyos, ang kanilang pong mga pinagdadaanan. Ano man po, O Diyos, sa mga bagay na minsan di po nila malimutan. Lord God, Panginoon, ipialala mo po sa bawat sa amin, Panginoon. Ang ginawa mo sa dako po ng Betania, Panginoon, na kung paano mo binuhay ang isa pong patay, Panginoon. Ipaalala mo po, Panginoon, ang naranasan mo sa Garden of Gethsemane, na kung saan naranasan mo yung sobrang hirap, tigib ng kalungkutan, halos dugo na ang pumatak dahil sa lungkot at dalamhati na kanyang raranasin. Nagawa niyang 3 beses manalangin. Mahari sa buhay namin, marami kami mga pinagdadaanan. Nagawa na namin manalangin, hindi pa dumarating ang katugunan. Nagawa na namin ako sa isuko ang lahat-lahat, pero wala pa rin pagbabago, Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay. Pero Lord God, sa oras na ito, aalalahanin namin, Panginoon, Lord God, na ito lamang ay kaparaanan para lagi kaming manalangin at magsuko sa iyo ng buhay. Lord, amin pong aalalahanin, Panginoon, ang Jerusalem. Sapagkat sa Jerusalem mo naranasan, Panginoon, ang matitinding hirap, kung paano ka hinampas, kung paano ka hinagupit, kung paano ka dinuraan, kung paano ka tinadyakan, at matapos ang lahat, ipinapasa ng krus hanggang doon sa bundok ng Golgota, at doon ipinako ka, Panginoon. Lord, aalalahanin namin ang hirap na ito, dakilang Ama, na pinagdaanan mo, na ang hirap na ito'y para sa amin, Panginoon, na kung dumadaan kami ng iba't ibang uri ng pagsubok, Panginoon, aalalahanin namin sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Kaya Lord, dalangin ko po lahat ng iyong mga anak na naririto, anuman ang kalapong pinagdadaanan, Lord God, lagi matanim sa kalapong puso't isipan, kami higit pa sa mananagumpay, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, Lord God, itinatalaga ang lahat ng iyong mga anak. Kahit ang lahat ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, ibinabalik po namin yun sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.